Di nyo man lang naisip na i-stalk yun kung sino yung nag-post, kung totoo ba? Kapal din ang mukha niyo. Sino ba naman kasi ang hindi magagalit, mga kababayan? Iningatan mo ang reputasyon o pagkatao mo pero sisirain lang ng taong di mo kakilala. At sa social media pa na buong mundo ang makakabasa. Humanda ka sa akin kung sino kang gumawa. Dinagdagan pa yung stress ko. Nagsalita na ang isang OFW na may-ari ng mga larawan na nag-viral kamakailan matapos na lumabas sa social media ang kanyang mga larawan na may caption itong paninirang puri. Anya kasi dito sa post na kalat ngayon sa Facebook na may kalakip na larawan ni Kabayan, magandang araw po, kamusta po ang lahat? Magtanong lang po, may karelasyon po ako, amo ko lalaki. Tapos may namagitan sa amin dalawa at di alam ng amo kong babae. May pananagutan po ba ako kapag nalaman ng amo kong babae na may relasyon kami ng mister niya? At kada linggo po, palagi kami nalabas para pumunta sa hotel na alam niya. Pa-advise lang po sana Kabayan, salamat po. Dahil sa post na ito, pinagtawanan si Kabayan dahil sa proud pa daw itong Plinex ang kalukuhan. At umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens, lalo na sa mga OFWs kung saan hinusgahan, hinubaran kaagad ang pagkatao ni Kabayan kahit di nila alam ang buong istorya. Kung totoo ba ang pinakalat sa social media na ngayon nagdulot ng matinding kahihiyan at stress sa kanyang buhay dahil umabot umano sa kanyang pamilya ang balita na di makatotohanan. Yung mga post na kumalat na picture ko, hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Kahit kailan, hindi ko yan nagawa kahit kailan. Pumunta ako dito sa abroad para sa pamilya ko, sa mga anak ko, para sa pangarap ko. Dahil gusto ko pang mangipagbansa ulit. Hindi ko yan magawa po. Hindi ko yan Sino bang buang na pumatol sa amo? Sinong buang na ipagkalat ko mismo yung kalandian? Sinong buang na papatulan ko yung amo? Ha? Napakabait ng amo kong babae. Traidorin ko. Pumunta ako dito sa Saudi Arabia para sa pangarap ko. Para makaahon ako sa kahirapan. Hindi ako pumunta dito para manglandi. Trabaho lagi nasa isip ko, hindi kalandian. Sa paglilinaw kasi ni Kabayan, may isa umanong solid DDS na nagpost ng video patungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May nagkomento daw doon na against sa video na sinabing kahit kunin pa daw ni Superman si Pangulong Duterte, hindi daw sila iiyak. Kaya't napakomento umano si Kabayan doon, sinagot umano ang komento ng tao na mauna kang gunggong ka. Hanggang sa humaba umano ang palitan nila sa comment section na sa tingin ni Kabayan na baka yung nakaalitan niya sa comment section ang gumawa ng dummy account na nakapangalan sa kanya. Ninakaw ang kanyang mga larawan, ginawa ng istorya at pinost sa social media para siraan at ipahiya siya sa publiko. Siya yung nag-away sa akin. Sinagot ko lang yung comment niya doon. Sabi ko, mauna kang gunggong ka. Alam ko bangag supporters ka. Tang ina mo. Pag makaano na ako makalapit na ako sa NBI, dumulog na yung bana ko. Kung sino kang gumawa sa account ko, hindi kita kilala pero humanda ka sa akin. Hindi kita uurungan. Sinira mo yung potasyon ko, sinira mo yung ano ko, pagkatao ko. Pumunta ako dito pa ng ibang bansa ako para sa pangarap ko. Lahat ng pinagdaanan ko sa Manila, kinaya ko para makapunta ako dito. Aalis lang ako sa accommodation sa Manila. Pag pupunta ng office, pag may lalakarin. Kung sino ka man gumawa sa account ko, manda ka sa akin, hindi kita patatawarin. Hudas kang buang ka, napakaduwag mong gumamit ka pa ng ibang account para hindi ka matres. Hudas ka. Kapal din yung mukha, no? Kapwa Pinoy, ganyan nyo. Sino bang buang manglandi sa amo tas ikalat sa social media? Sinong buang? Ha? Napaka-proud pa daw ako dun. Sino bang buang na ipag-proud ko yung sarili ko na nilandi ko yung amo ko? Napaka-buang. Sobrang bait ng mga amo ko. Sobrang sakit
sakit na yung ulo ko. Sobrang sakit na yung ulo ko. Kagabi pa ako hindi makatulog ng maayos. Kagabi pa ako hindi makatulog na maayos. Kung sino kang gumawa sa account ko, pinakalat mo yung picture ko, tas ang caption mo, napakasama. Karma lang yung sa'yo. Hintayin mo yung karma. Buang ka. Sobrang sakit na ng ulo ko. Hindi ako nakatulog ng maayos. Kasi kagabi ko habang kumakain ako, nag-video call kami ng bana ko. Sabi niya, nagkatuwaan pa kami dalawa. Sabi niya, nag-usap kami tungkol sa pag-uwi ko, kung ano daw yung suotin niya pag sundo niya sa akin sa airport, ano daw yung mga suotin niyang damit, ano daw yung gusto niya. Nag-isip siya kung ano daw yung dali niya. Nagkatuwaan pa kami kagabi. Tapos sabi ko sa kanya, matulog ka na kasi anong oras na, trabaho ka pa bukas. Tapos pag-open ko sa cellphone niya, nang bumugad sa akin. Ang dami na nag-chat sa akin, ang daming nag-PM sa akin, nag-mention sa akin, kalat na yung picture ko. Nakakatakot daw pag malaman to ng uwa. Hindi ako natatakot pag malaman to ng uwa kasi walang katotohanan yan. Walang katotohanan yan. Kahit kailan, hindi ko sa Manila pa ako, nag-process pa ako ng papel sa Manila, hindi ko nagawang magloko, hindi ko nagawang maglandi. Process yung pinunta ko sa Manila, hindi kalandian. Kayong mga content creator na hindi pa kayo malaki, wag nyo naman ipilit na may followers na darating sa inyo. Magpakalat kayo na hindi totoo, na issue para lang sa followers. Ang kapal din ang mukha nyo para lang sabihin na content creator kayo, vlogger kayo. Di nyo iniisip yung kung anong naramdaman ng may-ari na yun, kung totoo ba. Di nyo iniisip, di nyo man lang naisip na i-stalk yun kung sino yung nag-post yun, kung totoo ba. Ang kapal din ang mukha nyo. Kitang-kita na to eh. Kitang-kita na si mama ko eh. Wala akong nagawang kasalanan. Wala ako. Kahit kailan, ning katiting, hindi ako naglandi sa Manila. Kahit ning katiting, pumunta ako dito sa abroad para magtrabaho. Ang dami na nag-chat sa akin. Ipatulpo mo yan. Ipatres mo yan. Humanda ka sa akin kung sino kang gumawa. Stress na dinagdagano pa yung stress ko. Pag ito makarating kay si Rapi Tulfo, ang swerte ko makarating ito kay si Rapi Tulfo in action na. Kasi itong amo kong lalaki, may kaibigan siya sa Manila. Itong amo kong lalaki. Tas yung kaibigan niya may kontak sa Rapi Tulfo in action. Kaya yan yung punto ko na gusto kong humingi ng tulong sa amo kong lalaki, pero hindi ko masabi-sabi yung caption sa nagpost na nagpahiya sa akin. Iba na talaga ang panahon ngayon mga kababayan. Mula lumabas itong social media, napakadali na lang manira sa reputasyon ng ibang tao. Minsan ginagawa ito dahil sa inggit at galit, tulad dito sa ginawa kay Kabayan. Kaya wag tayo basta manghusga sa mga nakikita natin sa social media. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.